Good morning, Stormy! Good morning po. Kamusta ang jogging year? Tapos gusto yung bata ako. Hi, Michi! Uy, bakit kayo dito? Ba dito kayo para Parang sila na ako. Anong deserve ni Ate Grace sa unang Kami, senior na, parang konti na lang lalo. Sige, sige, sige. Maalam pa sa, ano wala na ako. Ako. Good morning po. Good morning sa lahat. So, welcome po sa ating first Sunday celebration here in Hope Church for this March 2026. So, this is also gonna be our first communion po dito sa Hope Church. And may tanong lang po ako, sino po dito yung mga hindi pa po nakakuha ng communion elements? Meron? Wala pa? Sino pong wala? Okay po lahat? Okay, thank you. So, ayan, welcome po ulit sa Hope Church and maraming salamat po na nandito kayong lahat to celebrate with us. And may tanong lang din po ako, sino po dito yung first timer? Ay, hello po. Good morning po sa inyo. Good morning po. And masaya po kami na nandito po kayo. Maraming salamat po for spending your day with us here po sa Hope Church. And we hope na matulungan din po namin kayo in any way that we can po. So, with this, as we all know here in Oak Church, our mission here is to love God, make disciples, and brings hope and purpose to people through Him. So, as we welcome another month, let's be excited sa mga bagay na gagawin or ihahanda pa ng Lord sa atin. So, can we all stand up po so that we can start our day with our opening prayer? Thank you po sa lahat. So, let's pray. Lord, maraming salamat po na binigyan niyo kami ng panibagong araw para po magtipon-tipon at makapag-celebrate ngayong Sunday and mabigyan ka ng papurit pa sa salamat. Maraming salamat po na iningatan mo ang bawat isa sa pagpunta dito and be with us po sa first ever Communion Sunday namin dito sa Hope Church. Be with us, bless this place, bless our pastor, and nawa, Lord God, makatagpo ka namin, maranasan ka namin, maramdaman ka namin sa celebration na gagawin namin today. Ihanda mo po yung puso ng bawat isa. Lord God, open our hearts, open our minds, and be with us for today. In Jesus' name we pray. Amen. So church, let us open our hearts and celebrate the God of hope together. Let me call on our worship leader, Zoe. Yan, so magandang umaga po sa bawat isa. Kumakangiti, parang hindi umiyak kanina umaga. No? Pero ayan, maraming salamat po sa pagdalo po ng bawat isa. And as we worship this our God this morning, patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa araw-araw na binigay niyang blessing sa bawat isa. And ngayong umaga, talagang unawain natin or alalahanin natin yung mga dapat natin pagpasalamatan sa ating Panginoon ngayong araw. Awitan natin siya ngayong umaga. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, magkatulad mo. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
aking mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, Jesus. So God, palapakan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga na to. And patuloy natin papurihan ng ating Panginoon by singing How Great is He na naglikha, na nagkahal sa bawat isa sa atin ngayong araw. Hallelujah, Jesus. So God. Lord, we invite your Spirit, O God, upon this place, Jesus, O God. The splendor of the King, Jesus. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Let's sing, how great, come on church, let's sing, is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. That's Jesus, oh God. Age to age he stands, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Come on, church, let's sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Come on, church, itaas po natin ang ating mga kamay to claim that our God, oh God, will be worth our praises, oh God. You're the name above all names. You are worthy of all praise.
tunay nga na kahit saan man kami mapunta, Panginoon, patuloy mo kaming kakatagpuin ng Father God. Or patuloy ka na papatulihan ng Father God. Lord, patuloy ka namin papupurihan sa lugar na to, Father God. Lord, we continue, O God, to pray, O God, that you be with us, Jesus. Muli, church, tuwin po natin yung how great is our God. Hallelujah, Lord. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Patuloy ka na magpupurihan, Panginoon. At aawitan namin, Panginoon, yung Diyos ka sa amin, O God. Dahil patuloy, O God, na Ikaw, O God, na nagpapatunay kung gaano ka kabuti sa bawat isa, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, Diyos. Hallelujah. Oh, Diyos. Ikaw ang pinakadakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas ang tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Yes, O God. Lord, maraming salamat, Father God, for this wonderful day, O God, na patuloy binigay sa amin, Jesus. And Lord, you deserve this praises, Father God. And Lord, maraming salamat because
You are good, O God, in the life of every one of us here, O God, in this Hope Church, Jesus. Be the center, Father God. Be the King, Panginoon, na patuloy na maririnig ng bawat isa, Jesus. Hallelujah, Lord of God. Let's keep on praising God as we have our hearts for Him. Come on, church, nakapikit po ang bawat isa. Let's just give God the highest praise this morning. Whatever it is na bumabagabag sa kalooban mo ngayon, just give it to God. Just give it to God right now. Come on, make that decision to lay it down to God right now. Hallelujah. Lord, mabuti ka. We honor you. We praise you for everything that we have right now, Lord. We give praise to you. Salamat po na ikaw ay patuloy na nagiging Diyos sa amin sa lahat ng panahon, sa bawat panahon, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, we just give you praise and just receive right now the praises of your children, God. We thank you for everything that you did for us throughout the week. Salamat po. Salamat, Lord, that we are together again, gathering in this place and worshiping you and honoring you, Panginoon. Salamat po na tinataguyod mo kami. Salamat, Panginoon, na itinawid mo na naman kami sa panibagong linggo. Salamat, Panginoon, na sinuportahan mo kami sa mga bagay na pinagdaraanan namin. Muli, Lord, we give you praise. We give you honor, Panginoon. We give you thanks right now, Panginoon. We thank you, Lord. We just ask for your forgiveness right now in everything that we did na hindi po nakakalugod sa iyo. Oh Lord, search our hearts right now. I pray that you cleanse every heart in this place, Panginoon. Linisin niyo po kami. Salamat dahil may grasya sa amin. Salamat kasi may kapatawaran para sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo palaging may pag-asa. And we just lay it down to you right now, God. We thank you, Lord, for the cross. We remember what you did on the cross today. Salamat po. We praise you, Lord, for your restoration. We praise you, Lord, for your deliverance. Salamat po na mayroon kaming nakahain na buhay na walang hanggan dahil sa iyo. Salamat po sa ginawa mo para sa amin. And Lord, we just remember your faithfulness ngayong umaga na to. Mangusap ka po sa puso ng bawat isa, Lord. We just acknowledge your work in us. We praise you, Lord, for the life that we have right now. Hallelujah. You are good, God. You are a good, good Father. Salamat po. Salamat po, Panginoon. You are a great, great God. We worship you, Panginoon, for whatever stage of life that we have right now. We praise your name, Lord. We thank you for your church. We thank you for every needs na meron ng mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilyang kinabibilangan namin, Lord God. Salamat po na tumutugon ka. Maraming salamat po sa bawat unos na meron kami. Dahil doon mas nakikilala namin gaano kakabuting Diyos. Maraming salamat po. Even, Lord, yung mga pinagdadaanan namin ngayon na wala pang sagot, we give thanks to you for we declare that you will do something amazing. May gagawin kang sobrang mamamangha kami and nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. We glorify your name dahil mabuti ka. We praise you with our lives, Lord. And right now, Jesus, we just remember our country. We just remember the Philippines right now, Lord. Wala kaming sapat na salita, pero sa iyo pwede kaming maghayag ng nararamdaman namin. Lord, we just praise you for the Philippines and whatever it is na pinagdadaanan ng gobyerno namin. Pinagkakatiwala po namin sa iyo dahil sa iyo may pag-asa, Panginoon. We even pray right now, Lord, for the Middle East, Lord, na nagkakaroon po ng war ngayon. Lord, we just remember your people there. We just remember them right now. We just speak peace in the name of Jesus, Lord. Yung mga nagyegera, Panginoon, sa Middle East, sa Iran, sa US, kung saan-saan pa, Panginoon, kung sino-sinong magkakaalyado, Lord, we speak for your peace be upon them, Jesus.
Kung meron man po dito may kaanak na nasa bansang yun, Lord, ingatan niyo po sila. We remember them in your blood right now, Lord. Cover them with your Spirit, Jesus. Maging kami dito sa Pilipinas, we speak for harmonious government. We continue to seek, Lord, the unity that comes from you. And tunay, Panginoon, na may ginagawa ka. By faith, we believe you are working with your angels right now, with your armies right now, God. We thank you. We praise you, Lord, and we're very excited for the word that you will give to us this morning. Ngayon pa lang, Panginoon, salamat po sa iyong salita. At wala kaming ibang dalangin, Panginoon, kundi mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Naway ang oras na to ay maging kapahingahan namin lahat sa presensya mo, Panginoon. Sa iyong salita, mas manunumbalik at mas magiging malalim, Lord, yung pag-ibig namin sa iyo at yung pagkakakilala namin sa iyo. I speak blessing to your people right now, Lord. Bless them with your blood. Bless them with your Holy Spirit. Be upon us, Lord. And ikaw po ang siyang mangusap sa amin. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name we pray. Let all God's people say amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Pakisabi sa katabi mo, masaya ko nandito ka. Yes. Masaya ko nandito ka. Magandang umaga, church. Grabing fire ang ating mararanasan for today, I declare in Jesus' name. A hopeful Sunday po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak makita at makasama kayo, no? This first Sunday of March. Ayan. So, naniniwala ako lahat tayo, meron tayong bagay na we are hoping for, and that's nice. Kasi hindi tayo pwedeng nagla-lack of hope sa buhay na to. Kasi kung wala pa tayong hope, saan na tayo aasa? Ano po? Dalangin ko po na maramdaman natin lahat ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos. Amen. Amen. So, are you ready for the word, church? Are you ready for the word? Sino na po handa sa salita ng Panginoon? Yes. Amen. Thank you, Lord. So, sino po dito yung nakaranas ng malunod, taas kamay? Malunod. May natato, parang lunod na lunod. Taas dito yung nakaranas ng malunod. Ayan, ako din, nakaranas na akong malunod. Eh, yung gustong malunod, meron ba? Wala naman siguro magsasabi, ay gusto ko malunod. Parang wala naman po Lahat tayo, church, meron tayong lunod moment sa buhay natin. Pag po sinabing lunod, hindi lang to sa tubig. So, minsan lunod tayo sa kasalanan. Yan, sinong lunod sa kasalanan? Ako. Sinong lunod sa takot? Yan, pwedeng lunod sa takot, pwedeng lunod sa kahinaan. Meron din naman lunod sa pangako, lunod sa utang. Pag sinabi nating paglubog, hindi lang siya tubig. So, marahil lunod tayo sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. And the good news is that there is one person, or there is this God who can save us from that lunod. There's one story in the Bible. His name is Peter. So actually, for the whole month of March, siya po ang ating magiging kaibigan for every Sunday celebration. So sino po dito yung narinig na si Peter sa Bible? Taas kamay. Ayan, yung familiar na kay Peter, or kay Pedro sa Tagalog. So I'd like to give you a very quick background. Sino ba si Peter? So, si Peter, meron tayo dito. Peter was originally named Simon. So, Simon po yung pangalan niya nung una. Hebrew name, Shimon. So, he was a Jewish fisherman from Bethsaida na later on tumira sa Capernaum. So, near po ito sa Sea of Galilee. So, anong trabaho niya? He worked as a fisherman with his brother Andrew, na siyang disipulo din. So, si Jesus, binigyan niya ng pangalan si Simon na Peter. Ang ibig sabihin po nito ay rock. Okay? So, ang symbolism po nito ay yung pag-aano niya sa future, yung future role niya sa early church. So, according to the gospel, Peter was called Jesus to leave his fishing business and become a fisher of man. So in short, doktor nga daw ng kaluluwa. May kilala ko kasi akong pastor, dapat magdo-doktor siya. Pero nung time na nasa process na siya, sabihin niyo na pong OJT.
Ang sabi sa kanya ng Lord, ikaw ay magiging doktor ng kaluluwa. So yun pala, siya ay magiging pastor. So, posible pala talaga yung pinag-redesign ni Lord. Ayan, kasi si Peter, ganun din. Parang, iwanan mo yung pangingisda. Okay? Magiging fisher of men ka. So, ganun pala yun. Tama din naman pala. Posible naman pala talaga. Pero, hindi lang natapos sa ganun. Ano pa yung patungkol kay Peter? Meron din siyang mga denial stage at siya din yung isa sa character sa Bible na makikitaan natin ng restoration din talaga. So, si Peter ay isa sa core ni Jesus pagdating sa discipleship. Lahat halos ng mga major stuff ni Jesus na pinagdaanan ay nandun. Si Pedro, si Peter nandun siya. So, ano yung mga denial stage niya? Kung hindi po kayo familiar, si Peter din po yung disciple na nag-deny kay Jesus. Okay, so dinenay niya si Jesus. Isipin niyo na yun, si Jesus na yung mentor mo, yung leader mo, dinenay mo pa. So, just as Jesus had predicted, after resurrection, Peter was publicly restored when Jesus asked him 3 times, "Do you love me?" Mahal mo ba ako? Parang ang bigat-bigat tanungin nung, mahal mo ba ako pagkatas kang i-deny? Pero anong instruction? Feed my sheep. May instruction agad, feed my sheep. So, bottom line, Peter was a fisherman turned into a disciple, a bold but imperfect follower. Malinaw yon na hindi siya perfectong tagasunod ng Diyos. A witness to Jesus' ministry, death, and resurrection. So, again, yun yung sinasabi ko na si Peter, yung heavy experience or highlight ng buhay ni Jesus, nandun siya. He is a foundational leader of the early Christian church. So, kumbaga, kilala siya sa panahon niya. So, pagka sinabi natin Peter, saan siya kilala? Si Peter po ay kilala sa kanyang powerful example of faith, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagkakamali, kasi visible dito, nagkamali si Peter, sa forgiveness, ayan, Peter din yan, may makukuha din tayo, and of course, sa kanyang leadership. So, giving you this background ngayong umaga na to, malinaw na si Pedro or si Peter ay hindi unbeliever. Believer siya. Disciple siya. Okay? Hindi siya labas sa kalooban ng Diyos. Nung mga panahon niya, siya po ay nakapasok sa plano ng Diyos sa buhay niya. At minsan, ito yung nakakatawa, na nakakatuwa, na nakakamangha, na nakakabigay sa akin personally ng kaisipan na minsan kahit nasa gitna tayo ng pagsunod sa Panginoon, maaari pa rin po tayong lumubog. Tama po ba? No? Hindi natin pwedeng sabihin na nag-church ako, I'm doing this and all that, exempted ka na sa posibilidad na lumubog ka. Wala pong exempted doon. Ngayon, ang tanong ito, kapag po ba tayo ay lumubog, may restoration pa ba? May panunumbalik ba? Can we be restored when we sink? This morning I'd like to entitle the message of the Lord with this question. Can we be restored when we sink? Kaya ba tayong mapanumbalik or umahon or maiayos sa panahon na tayo po ay lumulubog? Ngayong umaga, church, we will be discussing the word of the Lord in Matthew 14, verse 28 to 31. If you have your Bibles with you, kindly please open it. Babasahin ko po ang salita ng Diyos, Matthew 14, 28 to 31. Sabi po dito, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Verse 29, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Verse 30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Blessed is the word of the Lord. The Gospel of Matthew 14, it is about the disciples are in the boat
during a storm after Jesus fed the 5,000. So, ito yung si Jesus, nag-feed siya ng 5,000 na tao, and then after, nagpunta po sila sa boat, and then ito na, may nangyari na. So, malakas ang hangin, nakakatakot, so, para magkaroon ng pagdududa si Peter noong panahon na yun. So, ano po yung nangyari? Balik po tayo sa tanong. Can we be restored when we sink? Ano nga bang sagot? First point, can we be restored when we sink? Yes, because Jesus is still present in the storm. Peter sank, lumubog siya, but Jesus was right there. Hindi lingid sa kaalaman ng Diyos yung nangyayari sa kanya. The storm did not remove Jesus. No, Peter's fear did not drive Jesus away. Hindi naaalis yung presensya ng Diyos dahil sa natatakot siya, dahil sa napanghihinaan siya ng loob. Hindi po. Because even while sinking, Peter was still within the reach of Christ. Kahit anong unos meron ka sa buhay na yan, kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, hindi niyan maaalis ang presensya ng Diyos. Kahit nga hindi ka tumawag sa Kanya eh. Ganun siya kabuti. No? Miski yung takot mo, hindi kayang alisin yung presensya ng Diyos. Walang makapag-aalis nun. Bakit? Kasi nga mabuti siya. Mabuti ang Diyos. Minsan may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na hindi mo pinapanalangin pero may tugon. Mag-isip po kayo, anong aspeto sa buhay na yan? You didn't pray for it, but there is an answer. Hindi mo pinanalangin pero may kaakibat na kabutihan ang Diyos sa'yo. No? Anong sinasabi sa verse 31? Immediately, Jesus stretched out His hand. So, merong restoration na nakalaan para sa atin kasi nandun ang Diyos nung nangyayari yun. Same goes with us, church. If there are things, kung meron sa buhay niyo po ngayon na pinagdadaanan ninyo na walang nakakaalam, I'll tell you, nandyan ang Diyos. He is present God. Kahit anong pinagdadaanan mo na minsan or baka nga sa madalas na pagkakataon, wala ka ng sagot. Ang Diyos meron, no? Restoration is possible because our failure does not cancel His presence. Sa Tagalog po, kahit na anong pagkakamali o kasalanan ang magawa natin, hindi niyan mabubura kung sino ang Diyos. Kaya nga di ba laging sinasabi, His goodness leads us to repentance. Kasi nakikita natin, ang Diyos ay mabuti. So sa kabilang banda, ibig sabihin, kahit wala kang gawin, ang pagpapala nakalaan para sa'yo. Ang kabutihan nakalaan para sa'yo. Wala kang gagawin na ipagdadamot ng Diyos na dito nag-church ngayon. Wala tong blessing this week. Hindi po ganun mag-isip ang Diyos. Eto talagang ang tigas ng muka. Hindi ko to pagpapalain. Hindi po ganun mag-isip ang Diyos. Ang tao pwede pa. Pero ang Diyos, hindi po siya ganun mag-isip. Ano pong katotohanan dito sa point number 1 natin na to? Peter did not swim back on the boat. Hindi nagsabi ang Diyos na, sige, sasagapin kita, lumangoy ka palapit sa akin. Kaya mong lumangoy, di ba? Lumangoy ka papalapit sa akin, sasagipin kita. God is not a conditional God. Hindi siya may gagawin sa iyong pagpapala, pero gawin mo muna to. Hindi siya gano'n. Di ba tayo, nature natin na bibigyan kita kung sasamahan kitang mag-computer shop kung lilibre mo ako. Di ba lagi po tayong may, kumbaga, nature natin ng tao, maging conditional. Pero ang Diyos, hindi siya gano'n. Bibili kita, o sige, next week ako naman ha. So, makatuwid, pinuntahan siya ng Diyos. Nilapitan siya ng Diyos. So, hindi naging conditional transaction yung tutulungan kita kung lumangoy ka pabalik. Hindi po ganon. No? Church, we are never too far. We are never too far gone if Jesus is still near. And He is. Hindi po tayo nalalayo kung si Jesus ay malapit pa rin. At siya nga.
siya nga, palagi po siyang malapit, no? Palagi po siyang malapit. And wala kang magagawa doon, hindi mo maaalis yun kasi nature ng Diyos yun. Nature ng Diyos na pagpalain ka. Kahit na may mga moment na parang feeling mo, parang hindi naman ako pagpapalain ng Diyos na to. Feeling mo lang yon. Pero totoo, may nakalaan na pagpapala para sa'yo. Dahil kung nasan ka sa buhay mo ngayon, nandyan ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nandyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. You are never alone. You are not alone. Actually, you are not alone. Kung may mga pagkakataon na pakiramdam mo nag-iisa ka, pakiramdam mo lang yon. At iniisip mo lang yon. Pero hindi ako naniniwala na i-claim mo sa sarili mong you are with someone na pagpapala ng Panginoon. Pero ang nasa isip mo pa din, nag-iisa ka, hindi no? The mind is the playground of evil. So, kung anong iniisip mo, madalas dyan gustong-gusto naglalaro ng kaaway, no? Pero if we are desiring to put in our hearts na hindi ako nag-iisa, pangako ng Diyos yun eh. Alam mo yung courage, iba. Yung tapang, iba. Sabi ko nga sa life group ko nung nagpe-prepare kami for this, one thing is for sure, di tayo iiwan ng Lord sa Hope Church. Kasi where God leads, He provide. Kung saan nagdala Panginoon, may kaakibat yun na pagpapala. And true enough, 1 week, 2nd week, may nagvo-volunteer na, PM, pwede ako dito, PM, pwede ako dito. God is touching every hearts. You know, kahit nga, like ko nga pong sinasabi, kahit na nakikita nyo ako dito as the senior pastor of Hope Church, but the Lord is speaking to us individually. Individually, first hand. Miski sa akin, lahat po tayo kinakausap ng Panginoon. We can be restored, yes, because Jesus is still present in the storm. He is present in your storm right now. Kahit anong bagyo, ito lang po yung gusto kong ihatid sa inyo ngayong umaga. Kahit anong bagyo meron ka sa buhay mo ngayon, ang Diyos po nandyan. He knows. Kahit parang feeling mo hindi, alam ng Diyos. Kahit nga yung hindi mo alam ng Diyos eh. Wala kang maitatago sa Kanya. Number 2, can we be restored when we sink? Yes, because Jesus respond to a cry for help. Tumutugon po ang Diyos. Amen. Amen. Tumutugon po ang Diyos. Hindi po siya Diyos na walang pake. Hindi po siya Diyos na walang malasakit. Hindi po siya Diyos na walang habag. Uulitin ko, tumutugon po ang Diyos. Sa bawat dasal, lalo na sa bawat luha, tumutugon po ang Diyos. Peter didn't fix himself. He didn't recover his balance, but he cried out. Hindi po inayos ni Peter yung sarili na. Hindi siya lumangoy pabalik. Anong ginawa niya? Umiyak siya. Anong sabi niya? Lord, save. Tingin niyo ba pag sinabi yung Lord save me, lulubugan na sabi, Lord save me. Hindi ganun yun. Anong tono nun? Palagay ko, Lord save. Patunayan mo sa akin, Lord. Lord, save me. Diba? Hindi ako naniniwala ang tono nito. Lord, save me. Lord, save me. Hindi ganun to. Palubog siya nito. So, anong tono nito? Lord, save me. Save me. There are times in life na ang Diyos na lang ang kailangan mo for you to be saved. Amen. Lahi ko sinasabi sa mga ang dami ko nakausap this week, grabe. And, sabi ko nga po, ang invitasyon lagi ng Panginoon for us to know Him better is for us to have an experience na siya na lang yung kakailanganin mo. No? Naniniwala ako, meron tayong mga paglubog sa buhay natin na parang kahit yung sarili mong kakayanan hindi na sapat. Kahit yung kakayanan ng taong inaasahan mo hindi na sapat. Bakit? That's the invitation of God for us to know Him more, for us to know Him better. And that cried, yung iyak ni Peter na yon, that cried
triggered immediate action. Nagmamadali. Di ba? Not delayed, not conditional, immediate. Pag sinabing immediate, mabilisan. Di ba? Alam mo, may nalulunod ka, nakakilala, yamot ka dyan, sabihin mo, malunod ka dyan. Hindi, di ba? Tutulong ka pa din. Immediate, di ba? Restoration begins the moment the moment that we surrender to God. Restoration begins the moment na napapalitan yung self-reliance natin sa pagdepende natin sa Panginoon. Ang pagsisimula ng pagbabago ay yung pag-amin mo sa sarili mo na hindi mo kayang mag-isa. Okay? Ang pagbabago nagsisimula sa pagsuko natin na hindi posibleng ikaw lang. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano mo kaalam ang isang bagay, palaging kailangan mo ng katuwang. At yung katuwang na sinasabi ko, available yun, binibigay ng Diyos sa'yo, sa ating lahat. You know, the fact that Peter cried out shows something powerful. Doon po nung inaaral ko po ito, sa panahon na si Peter umiyak, nanghihingi ng tulong, Lord, save me! Even when sinking faith is still faith. As long as you call on to Him, you can be restored. Kahit lumubog ang pananampalataya, ay pananampalataya pa rin. Hanggat maaari kang tumawag sa Kanya, maaari kang maibalik. Sa makatuwid, ang access nasa iyo. Kasi ang Diyos nandyan. Hindi mawawalan ng load ang Diyos. Tayo pwede. Pero ang access nasa atin. Ang access na susuko na ako, hindi ko kayang mag-isip. You know, kahit lumubog or lumulubog na pananampalataya ay pananampalataya pa rin. Yung sinabi niya sa verse 30 na, Lord, save me. Diba? Paano nyo gagawin yun kung lumulubog ka na? Kalmado ka pa rin ba? Siyempre, talagang parang gigis na gigis ka doon na, Lord, save me. Desperate sound yun. Crying sound yun. You know, learn to admit to yourself that we need God. We rebuke the pride in Jesus' name. We rebuke the arrogance in Jesus' name. And we embrace the truth na hindi natin kayang mag-isa. Na hindi natin kaya lahat na wala ang Diyos. Na kailangan natin siya. You know, kailangan pa bang may mangyari sa buhay natin na talagang lubog na lubog ka bago natin ma-recognize na kailangan natin ng Diyos? One thing that really strikes me the most to this sermon is the fact that when faith fails, grace reaches. Kapag ang pananampalataya ay nabigo, yung biyaya ng Diyos umaabot. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan lang po ba ang mabibigay yung palakpak sa Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Praise you, God. When faith fails, grace reaches. Sa tuwing ang pananampalataya mo ay sumasabit, sumasalo ang biyaya ng Diyos. May pagpapala na nakalaan para sa'yo. Can we be restored when we sink? Yes, because Jesus' grip is stronger than our doubt. Yung hawak ni Jesus mas malakas kaysa sa pagdududa mo. Ay, posible kayang mangyayari to. Baka naman pinanalangin ko to, pero parang hindi mangyayari to. Yung hawak ng Panginoon, mas malakas yun kaysa sa mga pagdududa nating lahat. Anong sabi niya? Peter doubted, no. Jesus called it little faith. But, he still caught him. Tinawag ni Jesus na little faith, pero may ginawa pa din siya. Anong pinaka-sweetest of this truth? Correction came correction came, but after rescue.
Sa Tagalog po, dumating ang pagwawasto. Tinama siya ng Panginoon, pero pagkatapos ng pagliligtas. Nakita niyo po yung cycle na yun na i-correct kita pero ililigtas pa rin kita. In the same way, makasalanan ka, nagkakamali ka, pero yung pagmamahal ko nandito pa din. At yung pagmamahal na yun, itatama ka. Ganon ka-powerful yung love na yun. Makikita natin sa passage na to na tinama siya ng Panginoon pero meron pa ding pagsaklolo, meron pa ding pagliligtas. Hindi sinabi ng Diyos na swing back and try again. Di ba? Hindi sinabi ng Diyos na sige, punta ka muna dito, tapos subukan mo, tingnan natin kung kaya mong mag-isa. Tignan natin kung magagawa mong mag-isa. Hindi. Anong kabuuan ng passage? He reached. Tumulong ang Diyos, kumilos ang Diyos, may ginawa ang Diyos. Nangangahulugan lang po ito na ang panunumbalik ay hindi batay sa pananampalataya mo. Okay? Ang panunumbalik, lagi siyang base sa lakas ng ating tagapagligtas. Praise the Lord for that truth. Kasi kung ang pagbabalik natin sa Panginoon ay nakabase lang sa faith na meron tayo, may mga moments talagang little faith tayo no? Kung base lang doon, baka hindi na tayo nakababa ng boat, baka nasa pinakailalim na tayo, no? Baka wala nang pag-angat na nangyari sa atin. Pero if it is based on who God is, then we are saved. And that's the truth. Yun po ang katotohanan. Na ang pananampalataya natin, kaya siya nagiging powerful, kaya siya mas lumalalim, kaya siya mas lumalaki. Kasi true and true, nakikita mo ang Diyos tumutugon sa buhay mo. Yung simpleng pabor sa trabaho, pabor sa pamilya, pabor sa budgeting, pabor sa pangangailangan, pabor sa relasyon, lahat pumapabor sa iyo kahit hindi na tama. Or sa pananaw ng tao, parang hindi tamang pumapabor sa kanya tong sitwasyon Pero lahat ng pabor, punong-puno ang SB, tapos pag dumating ka, biglang may space para sa'yo. Sino ka naman? Diba? Ang Diyos ba namatay para sa'yo lang? Hindi. Pero dahil nandun ka, nandun ang pabor ng Panginoon. Ang dami nagtitinda ng Dubai, pero ba't yung sa akin nauubos? Kasi kung nasa ng kamay mo, yun ang pinagpapala ng Diyos. Where I am, there's the blessing of God. And you need to claim that. Kahapon, biyahe ako, punta ako sa Ortigas, may klase po kasi ako doon. Kaya po, talagang si Jesus, lagi ko talaga siyang kausap. Lord, aalis ako sa MNV 145, darating ako doon, sabihin mo ng 150. Dapat before 2 nakasakay ako sa, dun sa minibus. Ayoko, Lord, dun sa UV kasi nasisikipan ako. Gusto ko sa minibus. Tapos may sinasabi akong pwesto. Pag tigil ng minibus, yung pwestong gusto ko, walang laman. Lord, thank you. Napaka-sweet mo talaga. Diyos, talagang paborito kita. Di napakainit na. Lord, ayoko lumabas. Kasi from Mega Mall po, sa Sonata pa yung klase ko. Naglalakad pa ako ng 5 minutes. Tirik na tirik yung araw. Lord, pagka baba ako, wag naman, sobrang tirik yung araw. Ayoko namang kumarap sa estudyante kung amoy pawis ako at amoy araw. Pagbaba ko, walang araw. Sino makagagawa nun yung konduktor ba? Sino makakagawa nun yung yung gwardiya ba? That's God. And I'm saying this church to encourage you to exercise your faith. Okay? Yung pananampalataya na to, hindi lang kay Pastor Amilca to, sa inyo meron din. Magugulat kayo, makikita nyo. Lord, mag-gym ako, ayoko nang may tao kasi pagka, papato ka po, hapon na yun imposible yung gym, hapon na walang tao. Pagdating ko, walang tao. Sabi ko, Lord, patapos na ako, punta mo na yung mga tao. May mga tao lang dumarating talaga. Where you are, there is the favor of the Lord. Isang pinanalangin ko, Lord, pagka nagsaservice kami, every Sunday celebration, hinaan mo naman yung mga, yung mga tricycle na napakalakas kasi naririnig sa video, ganito, ganyan. Humihina ho talaga. And why is that? Because God cares. God is alive. He is listening. He is with us. He is present. And He listens to every cry. Pagka in-exercise nyo yan, magugulat talaga kayo. Kasi ang Diyos, minsan ikaw pa nga matatakot. Lord, grabe na to nangyayari talaga.
Yung hindi ka naman ka-promote, pero na-promote ka. Yung mga ganun. Parang, bakit ako na-promote? Di naman, God's grace is upon you. You will be so surprised with all the things that God is doing into your life. Dahil mabuti ang Diyos. At uulitin ko, hindi nakabase ang kaya niyang gawin sa buhay mo sa pananampalataya mo. Kasi, yung pananampalataya natin na yan, ano yan, kumbaga sa bahay, hindi matatag ang pagkakagawa dyan. Hindi matatag ang simula dyan. Tumatatag yan when we chose to strengthen it all through the way. No? So, Peter's weakness is real, but Jesus' hand was stronger. Kasi habang nakikinig po tayo ngayon, marahil ang iniisip mo, nakakatakot kasi, ang hina kasi, nahihirapan ako, ganito. Totoo yan. I just want to let you know, church, what you feel right now is valid. Yung mga hinaing natin sa buhay, yung mga reklamo natin sa buhay, lagi na lang ganito, ang tagal-tagal ng blessing, ganito, or kaya, kumbaga madami tayong reklamo sa buhay, lahat tayo may ganyan. Totoo yan. Okay? Pero I'd like to remind every one of us this morning that Jesus' hand was stronger than our weaknesses. Ang kamay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa pinagdadaanan mo. Totoo ba yan? Parang hindi ko naman mapagdaan. Parang hindi ko naman ma-feel na mas malakas ang Diyos. Ito po ang tanong ko sa inyo. Paano nyo ma-feel? Pinagkatiwala mo ba ng buo sa Diyos? Parang ganito yan. May narinig akong preaching before. Parang sinasabi, Lord, provide mo po kaming pambayad ng kuryente. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo to in Jesus' name. Amen. Yung isa, ang ginawa, nag-pray. Pero after, mangungutang. Diba? Pinagkatiwala mo kay Lord, pero gumawa ka din ng sarili mong pamamaraan. Yung iba naman, ganito, Lord, wala po kaming pambayad, bahala ka na, ganyan-ganyan. Nakakatawa, dumating yung Meralco bill, ang presyo, 4 pesos. Sabi ko, totoo ba yan? Baka kinakabahan nga kami next month. Baka next month, mag-carry over yung dapat this month. Hindi kami nag-aantay kami. Sige, tingnan natin kung talagang si Lord yan o talagang ano lang yan, ganyan. Dumating ang next bill, 1,040. So, hindi so, paano nangyari yun? Gusto niyo bang anuhin sa Meralco? Tanongin. Hindi na, huwag na blessing ng Lord to me. Tatanungin pa namin. There is a thing that God can do beyond your comprehension. Ang Diyos may kayang gawin, higit pa sa kaya nating isipin lahat. Magugulat ka na lang, ay, hindi ko naisip yun. Grabe, kaya pala, ganito, ganyan. And that is God. Kasi kung alam mo lahat, ay, baka ikaw na lang ang mag-apply ng pagiging Messiah God, no? Pero dahil we do not know everything, that makes Him God more. Because we give our full dependence to Him. Meron tayong pusong mag-rely sa Kanya, magtiwala sa Kanya, ipagkaloob sa Kanya yung mga bagay na hindi natin alam. Kasi nga, hindi mo alam. Hindi nga natin kaya, and that's totally fine. Because He is present. Because He answers and responds to every cry. And His grip is stronger than our weaknesses. Mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos. We are restored not because we held on. Hindi tayo yung, di ba pagka po nalulunod ka, sasagipin ka, tataas mo yung kamay mo para makuha. Pero pagdating po sa Panginoon, kahit hindi mo itaas ang kamay mo, hindi mo kailangan itaas kasi nakaganon na siya. We are restored not because we held on, but because He would not let go. Hindi po nang iiwan ang Diyos. Siguro naman, kung hindi ko ito napatunayan sa buhay ko, hindi ako magpapastor, Sabi ko nga dun sa nakausap ko this week, ang buhay talaga, lagi kang bibigyan ng unos para makilala mo yung mga galawan niya. And me, myself, I will not be in this place right now if hindi ko talaga napatunayan tong mga to na ang Diyos ay buhay. Of course, napakadaling sabihin ito, pero kung hindi mo napatunayan talaga sa buhay mo, maniniwala ka ba? Syempre, ang hirap nun, di ba? Pero He would not let go. Kahit anong gawin mong takas, kahit di ka mag-pray, kahit di ka mag-church,
His mercies are new every morning. And it is for you every day. Kada umaga po pagigising ako, lagi ko dinedeklara, Lord, anong pagpapala ko today? Kung may unos man, palakasin mo ako. Kung meron mang pagpapala, ano yung mga hahabol sa akin? Ang lagi ko pong mindset, hahabulin ako ng blessing everyday. Yung favor nandun everyday. And napakasarap sa pakiramdam na angkinin yung katotohanan na yun. Kasi ang kalmado mabuhay, yung dependence nandun, yung tiwala nandun, yung komportabling pamumuhay everyday, meron mang panalangin na hindi pa nasasagot, payapa. Alam nyo kung tatanungin nyo nga ho ako ngayon, ano yung pinaka-favorite answered prayer ko or favor na natatanggap ko kay Lord daily? Pakiramdam ko lahat tayo may ganon, pero ako ang sagot ko po, yung matulog ng mahimbing. Yung matulog ng payapa na, aminin nyo, pagka ang problema mo, isip talagang ang hirap. Kahit naman anong sabihin ng kaibigan mo na, everything's gonna be fine, it's okay, hindi ka ma-survive nun. Diba? Hindi kahit anong gawin mo, favorite mong mag-hike, favorite mong mag-bike, favorite mong mag-mall, favorite mong kahit gawin mo yan, pag uwi mo mag-isa ka, ganun ka pa rin. Pero, when you give it to God, meron po ako naging mentoring this week. Sobrang dami, hindi ko na maalala kung sino siya. Pero, one thing that I shared to that person was, ang dami niya kasing fear, ang dami niyang fear. And then, sabi ko sa kanya, try to imagine yourself, close your eyes, kumuha ka ng box. Dun sa box na yon, lagay mo lahat. Yung takot mo, yung tanong mo, yung pagdududa mo, yung mga bagay na hindi mo alam ang sagot, yung kahinaan mo, yung mga takot mo, yung mga bagay na nagpapahina sa'yo, ilagay mo sa box na yan. O, tinanong ko, nalagay mo na sa box. Oo daw. O, isara mo yung box. This is just mind activity, no? Put it in the box, sarado mo ang box, close your eyes. Lakad tayo, lapit kay Jesus. Bring the box. And then lay it to Jesus' feet. Lord, ito na po yung box. We give it to you. Kasi hindi ko kayang mag-isa. Hindi sapat yung kalakasan ko, hindi sapat yung kahit nga minsan yung pagbabasa mo ng Bible, hindi sapat eh. May mga ganong moment to na parang binasa ko naman pero wala akong nakuha. Just breathe in, embrace the presence of God, and it will be available for you. Kasi may mga ganon na minsan, binasa ko naman pero parang hindi ko naintindihan. But the Spirit of God is always within the reach of us. Palaging meron, palaging meron. Hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi ka susukuan ng Diyos. Ang lahat ng lunod moments mo sa buhay, siyang marahil na invitation ng Diyos para sa'yo. Nakilalanin pa siya. Tanggapin siya at pumasa lang sa Kanya. Palagi. Palagi. Last week, shinare ko sa inyo yung kantang You'll Be In My Heart. Ano? Yung palagi, kinakanta ko din yun as if kanta siya sa akin ni Lord or kanta ko sa Kanya. Babalik pa rin sa yakap mo. Hindi man araw-araw nakangiti yung ginagawa mo sa buhay ko, pero kaya kong magtiwala na palagi sa'yo at sa'yo pa rin. And I think that this morning, this is the thing that we need to remember. Hindi nang iiwan ng Diyos kahit nasa panahon na lumulubog ka na. No? And I just feel right now that the Lord is speaking to every heart right now. I give praise to God in Jesus' name. Thank you, Lord. Marahil meron sa buhay mo na akala mo mag-isa ka na lang or kailangan mo ng tulong. You know, church, God's hand is available for you. Hindi lang ngayong umaga, but in every season of your life.
Ano pong kabuuan nitong Matthew 14 to? Peter sank. He cried. Jesus caught him. Lumubog si Peter. Umiyak siya. Sinagip siya ng Diyos. Yun ang restoration. So now again, can we be restored when we sink? Ano po yung tatlong sagot? And I give praise to that. Yes, church, it's a yes. Yes, we can be restored when we sink because He is present. Yes, because He responds. Yes, because He holds us. Oo, merong tugon ang Panginoon sa tuwing nalulunod ka dahil Siya ay nandyan. Siya ay rumiresponde at hawak-hawak niya yung pinagdadaanan mo. Mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos. And He is always willing to be good to us. Tumayo po tayong lahat. Church, today is our First Communion Sunday. And as we do that, you know, I just encourage everyone to please remember the moment na nalulunod ka. Re-evaluate yourself. Nung time na nalulunod ka, anong nangyari doon? Nasaan ang Diyos doon? Naramdaman mo ba siya? Kung hindi mo ba nakita? Hindi mo ba nadama? There is the truth whenever we sank, whenever na nalulunod tayo. He is always a present God. Nakapikit po ang bawat isa. Let's just give praise to God as we acknowledge that He rescued us. He is present. He responds. And He holds us. At kagandahan mo, sa'yo'y nagagala, lahat nagagala, at sa liwanag mo, dilim ay naglaho, nayanig sa tinig mo, nayanig sa tinig mo, dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Nanatili siya, bukas ay hawak niya, ang simula at wakas, ang simula at wakas, sila'y nagkaisa. Espiritu't Ama, si Kristo na alay, Leon ang kapara, itaas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka, dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Lord. I declare, Lord, for every heart right now,
courage to surrender to you, Panginoon, boldness to acknowledge the present life. Inaangkin po namin, Panginoon, ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Inaamin namin, Lord, na kailangan ka namin. Kung papaano nanalangin si Pedro sa iyo, Panginoon, ganun din kami. Lord, save us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat lunod ng buhay namin sa mga oras na to, Lord. We trust in your presence. Nagtitiwala kami sa kakayanan mo. Nagtitiwala kami sa pag-ibig mo, Panginoon. Dalangin ko ang bawat puso ngayon to be fully dependent on you alone, Panginoon. We cry out to you, Jesus. Ikaw lang, Panginoon, ang kailangan namin. We need help. We need you, Lord. And I pray, God, na sa lahat po ng moments ng buhay namin, magkaroon po kami ng tapang at pagpapahinga sa presensya mo lang. Come on, church, just receive God's restoration right now. Tanggapin natin ang pagsagip ng Diyos sa atin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Salamat po. We thank you for the cross. Thank you for your love, Panginoon, for your grace, for your faithfulness, Panginoon. We will believe, God, and we just receive your light over us in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Come on, church, let's give God a big hand of praise. Come on, church, let's give God a big hand of praise. Hallelujah. Mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka. Just open your mouth, church. Give God praise this morning. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat, Jesus, for you are a good Father. Salamat po that you are present in our lives, God. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. This Sunday, church, this morning, it's our first communion. It's first Sunday of the March. And in doing this, so it is a remembrance of what God did on the cross. Naniniwala ko lahat po tayo ay meron ng communion element. Can you please grab it right now? If wala pa po, taas nyo po yung kamay nyo para po mapaglingkuran kayo ng tribe of Ruth. This communion is to remember what God did on the cross. It is to remember His goodness, His faithfulness to us, the sacrifice of Jesus Christ. Alam ko hindi bago sa ating lahat gawin ito, but just for us to be reminded, church communion is a time to reflect. It is a perfect time to give thanks to God and proclaim what the Lord has done for us. Communion is also a time for reflection and repentance. Gusto kong abusuhin ang oras na to na we are together in doing this communion. Just reflect. Time to reflect how God is so good that you deserve this life, na para maging deserving ka sa buhay na meron ka ngayon. Just remember what God did to you. Una, yung cross. Pangalawa, yung pagpapala niyang nakalaan sa'yo araw-araw. Time to repent. If there's sin that needs to be repented, let's give thanks to God because forgiveness is available for us. As we do this Holy Communion, I'd like to read the passage in 1 Corinthians 11:23-26. Ito po ay nasa Tagalog. Ito ay sapagkat tinanggap ko mula sa Panginoon ang siya ko namang binibigay sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ay ipinagkanulo, ay kumuha ng tinapay. Pagkatapos niyang magpasalamat, pinagputol-putol niya ito at sinabi, "Kunin ninyo, kainin nyo, ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo itong pag-alaala sa akin." Gayon din paraan, kinuha niya ang saro pagkatapos maghapunan. Sinabi niya, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom nito, gawin ninyo itong pag-alaala sa akin."
Ito ay sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Again, church, communion is a time to reflect, give thanks, proclaim what the Lord has done for us. It's also a time for reflection and repentance. Bago po natin gawin ito, ano ba yung dinedeklara sa atin ng cross? When we sink in sin, there is forgiveness. Hallelujah. When we sink in weakness, there is grace. Hallelujah. When we sink in fear, there is mercy. Hallelujah. Sa Tagalog po, sa tuwing tayo ay nalulunod sa kasalanan, dahil sa cross may pagpapatawad. Sa tuwing tayo ay nalulunod sa kahinaan, may pagpapala. Sa tuwing tayo ay nalulunod sa takot, may habag ang Diyos. And yun po ang katotohanan, that in everything that we have right now in this life, ang Diyos ay nandyan, handang magpatawad, handang sumaklolo, handang pagpalain ka, handang sagipin ka, because that is our good Father. Church, nakapikit ang lahat. I'll give you a minute to speak to Jesus right now. Laging ang hinihiling natin, yung kailangan natin. Right now, just speak to Jesus. Ask forgiveness and just remember His love for us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love. Salamat po sa kabutihan mo. Father God, we thank you for sending your Son, Jesus, to die for our sin. We confess our sin before you and ask for your forgiveness. Cleanse our heart, God, and make us worthy to partake in this holy meal. In Jesus' name, amen. 1 Corinthians 11:23-24, sabi po doon, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Ito pong tinapay na to represents the body of Christ that is broken for us. Ito po ay kumakatawan sa katawan ni Kristo na pinaghiwa-hiwalay para sa atin. Let's give God praise to this. Sabay-sabay po natin kainin ang bread na ito. In 1 Corinthians 11:25-26, this cup is the new covenant in my blood. Ang kopa pong ito ay kumakatawan sa dugo ni Jesus na ibinubuhos para sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Come on, church, let's give God praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ngalan mo. Awitan po natin ang Panginoon. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo,
Thank you, Jesus. Thank you for your body that was broken for us. Salamat po sa buhay ng mga anak mo na to, Panginoon. Thank you for the precious blood that you poured out for us. We thank you for your sacrifice. Help us, Lord, to live in a way that honors you, buhay na nakakapagbigay pagpapala sa iyo, buhay na nakakalugod sa iyo, Panginoon. Strengthen our faith and unite us one body in you. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat pamilya na kinabibilangan nila, ang trabaho nila, Panginoon. We remember and give praise to you, Lord, for what you did for us. Salamat po. We love you, Lord. We thank you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, church. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon dahil siya lang naman ay namatay para sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Makakaupo na po ng bawat isa. Maraming salamat po, Pastor Milka. Maraming salamat po, Pastor Milka, for helping us be reminded. And I really do hope na lahat tayo ma-remind and na-bless dun sa word that we have a God who restores, who will save us, and who will rescue us sa kahit anumang pagsubok, sitwasyon na nandyan ka sa buhay mo ngayon. And I really do hope na matake natin yon at by heart, and we will be able to share it also with other people. So palakpakan po natin ulit ang Diyos. And for our announcement lang po, for our quick announcement, we actually will remind just everyone lang po ulit na we do Sunday celebrations here in Hope Church every Sunday, and it is from 10 a.m. to 11:30 a.m. And of course, sa mga tao po na gusto din natin mas makasama pa, mas makakilala sa Diyos, sa mga tao na nangangailangan sa Diyos, invite natin sila. May we have the courage to invite them and for them to also to get to know God. And so next po is yung Hope Builders Zone. Ito po ay actually nasimulan na kanina para sa ating mga kids. So sa mga tao po dito na gusto magdala ng mga kids to also get to know God and for them na makilala din yung iba't ibang klase ng tao, di ba, sa buhay. Ayun, dalhin natin sila dito. We have a special place for them para matulungan din sila na lumaki na may Jesus sa buhay nila. Next po, for our love offerings and tithes, if you are desiring to bless the house of the Lord, you are very much welcome. You may drop them in the designated box, or kung sa mga may gusto po ng online transfer, ito po yung link, QR. Pwede niyo pong picturean para po may kopya kayo. And we really do appreciate you po sa generosity nyo. And of course, sabi nga din po sa Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So the Lord bless you po. Next announcement po is prayer journal. Meron po kaming printed copies. So sa mga tao na gustong mag-share ng mga prayers, sa mga prayers para sa sarili nila, para sa ibang tao sa buhay nila. What are you thankful for and what am I hopeful for? Lapit lang po kayo sa amin, pwede po namin kayo bigyan ng copies, and we will also help you pray for them and for those lists na meron kayo. And next po is yung prayer buddies. So if you decide to be prayed for, our leaders are also available to pray for you. And you can also message Hope Church page. And lastly po, so ang daming nag-aabang. So finally, we were able to launch po yung Hope Church social media. Ito po yung logo, yung details. So feel free to follow, like, and share para mas marami po tayong ma-reach. And at the same time, ito po yung magiging way namin to also connect with you, lalo po sa announcements and updates. So, ayun lang po. Thank you, Josh. You know, church, I'd like to give this time as well to praise God to everyone. No? I've been receiving lots of messages who desire to bless the church.
Kasi nga po, di ba, parang as we start talagang sabi namin, if you want to give, give. If you want to, hindi po mandatory, pero papuri po sa Panginoon kasi ang dami talaga nagme-message asking for the QR and everything. And the Lord blessed you abundantly. Salamat po. And before po kayong patayuin for the benediction, I'd like to remind everyone to please read your Bible and spend time with your family. Okay? Ang tibok ng puso po ng Hope Church is to be every family, to be saved by God, and to read your Bible. Tumayo po tayong lahat for our benediction. Tayo po ang lahat at itaas po natin ang kamay natin as we receive God's blessing this morning. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with courage to cry out to Him. The Lord bless your heart. The Lord bless you with deeper faith. The Lord bless you with everything that you need. The Lord bless your finances, your family, your work, your health, and all your unspoken prayers in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, that all God's people say, Amen. Amen and amen. God bless you, Hope Church. See you again to our next Sunday celebration. Ingat po kayo. Thank you. Rose.